Ayan, good morning na po sa bawat isa. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning po, Sister Lolita. Good morning, Sister Ana. Good morning, Sister Jard. Good morning po, Brother Christopher Robio. Good morning po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Sister Mona, good morning. Maulang umaga. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Sister Josephine Chungko, magandang umaga. Hallelujah. Ayan, good morning na po sa mga naka-online. Father Nilito, good morning na po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Sa paawitan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord. We glorify your name. Keep on tagging mga kapatid para marami pong mga kapatid na makakapagpakinig, no? Makapapanood ng ating Daily Vibrant Word. And continue to mentioning, no, kanilang mga pangalan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, Lord. Jesus, my help, I call on your name. I cast my cares on you. Jesus, my hope, my tower of strength. My faith has found in you. I see you pierced, wounded for me. When I look
sacrifice. I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies. Healing flows, Lord, setting me free. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for your grace today. Thank you for your love, Lord, for your comfort, for your amazing grace, Lord God. Salamat ang mamin sa pasumagang ito sa pagising sa amin. Po naghari, po nanguna, Panginoon Diyos. Marapat lamang po, Panginoon, na ikaw po ay handugan ng papuri. Because you deserve, Lord, the glory. You deserve the honor and praises, O Lord God. Father, salamat po at bigakatiwala po namin sa iyong palang kamay. Ang iyong gawain, Panginoon, today. Ang daily vibrant word, ang daily devotion, Lord God. Dalangin ko na ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon. Kariyan niyo po ang bawat isa sa amin, O Lord. Samahan kami. At inahalangan ko po anumang plano't gawa ng kaaway sa umagang ito sa pangalan ng Jesus. Lord, salamat po. Tanggapin niyo po ang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan po ng Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning. Ayan, Sister Nitz, magandang umaga. Ayan, magandang umaga na po sa mga naka-online. Purihin po ang ating Diyos, napaganda po yung ating pong inawit, no? Sapagkat dahil lamang po sa kanyang mayamang biyaya, tayo po ay naligtas, mga kapatid. So ngayong umaga, ating pagpapatuloy po yung ating pong tinatalakay patungkol po sa Purpose Driven Church. Yung libro po ni Pastor Rick Warren ay panglima na po tayo ngayong umaga, no? Yung title po ay Communicating Your Purposes. Sabi po sa Proverbs chapter 13, verse 17, sabi niya, unreliable messenger can cause a lot of trouble. Reliable communication permits progress. Sa Tagalog po sabi niya, ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting salita. Yun po mga kapatid, communicating your purposes. After natin na-define, na-discover yung purpose ng isang eklesiya, ngayon naman po, paano natin siya i-communicate, no? Ang layunin nito. Napahalaga po na para po ang isang eklesiya ay maging purpose-driven church, no? Kailangan you must have a structure and system that keeps the 5 purposes in balance. Hindi po dapat naghihiwalay itong 5 purposes, di ba, ng ating pong Panginoon. Worship, fellowship, discipleship, ministry, and mission. Itong 5 purposes na ito, hindi dapat ito naghihiwalay. No, dapat meron pong malinaw na structure at malinaw po na sistema. Sabi niya, once you have defined the purposes of your church, you must continually clarify and communicate them to everyone in your congregation. So napakahalaga po yung information dissemination, no? Yung pag-communicate, di ba? Di ba? It is not a task to do one, sabi niya, then forget about it. Kaya nga, palagi natin itong ulit-ulit because this is the foremost responsibility of leadership. Kailangan malinaw na uunawaan ng mga membro. Ano ba yung tinatahak or ano ba yung goal ng isang eklesiya? Kailangan malinaw sa kanila, naunawaan nila. If you fail to communicate your statement of purpose to your members, you may be as well not have one. Diba? Kasi kaya nga hindi mahirap pag sumunod yung mga tao, yung mga members kapag nakikita niya ng malinaw yung purpose, tama yung nilalakaran, merong mission and vision statement na nilalakaran ang isang eklesiya. Nakikita nila yon. Bukod sa nakikita nila, physically nakikita nila nasusulat, no? At the same time,
kino-communicate natin. Diba? Minsan, ina-announce natin, pinapaliwanag natin, para lalong maklarify, lalo nilang maunawaan yung vision and mission. Kaya nga, napahalaga, meron dito pong, there are several ways to communicate the vision and purpose of your church. Meron po ditong 5. So yung number 1 po, scripture. Teach the biblical truth about the church. Teach the doctrine of the church passionately and frequently. Show how every part of your church vision is biblically based by giving Bible verses that explain and illustrate your reasoning. O dapat naunawaan niya, nakikita, visible. Oo, para hindi na sila magtatanong. Pag naunawaan nila yung purpose, yung goal, madali na pong maintindihan. Madali na po nilang sundan. No? Tanda natin na kailangan biblical truth. Kung maaari, very specific, no? Concise. Yan po yung scripture. Kailangan may malinaw na nakikita po sila. Scripture, Bible truth, diba? Bible based, isang doctrine of the church, passionately, sabi niya, infrequently. Dapat open siya, wala tayong tinatago, no? Sa mga member. Yan po yung number 1, scripture. Yung pangalawa is symbols. Symbols can be powerful communication tools about the illicit or magtamo, strong passion and emotion. Continents have been conquered under the sign of Christianity cross. Diba? Yung symbols. Kaya nga, may mga eklesiya na may mga symbols silang linalagay para lalong ma-identify na ito, ano to, full gospel church to. Diba? Marami po. Kailangan symbols can powerful communication. Isa din po yan na kapamaraanan para mapadali yung pakikipag-communicate, nakita ng mga members yung purpose ng isang eklesiya. Diba? Meron namang plain lang yung decoration, no? Meron namang mga may cross or may mga scripture doon nakikita para lalong maintindihan, maunawaan, makatch up ng mga members. Yan. Number 3, sabi niya, slogan. Slogans, mottos, and phrases are remembered long after sermons are forgotten. Diba? Minsan nagre-rema sa kanila. And many key events in history have hinged on a slogan. History has proven that a simple slogan repeatedly shared with conviction can motivate people to do things, sabi niya, they would normally never do. Kaya nga, diba, yung mga slogan na nakikita natin, for example, we are saved to serve. Diba? All leaders are learners. Win the lost at any cost. Diba yung nakikita natin mga slogan na nakita natin sa isang eklesiya, minsan sa mga pilgrimage, diba? Minsan sa mga kalsada, may mga slogan tayong nakikita, nababasa. Para madali nilang ma-identify, ma-communicate, no? Yung purpose ng isang eklesiya. Dapat may mga, kung sa ano, alba, kung medyo tago yung isang location ng isang panambahan, kailangan may mga marks siya diyan. May makikita sa ano para madaling mahanap o ma-recognize ng mga tao. And yung number 4, sabi niya, stories. Jesus used the simple stories to help people understand and relate to His vision. Doon po sa Matthew chapter 13 verse 34. Use stories to dramatize the purposes of your church. Diba? Use the stories to dramatize the purposes of your church. Example, when we speak about the power or importance of evangelism, important of fellowship, important of discipleship, or may use testimony of how God transformed their lives. Kaya nga ang isang eklesiya, meron po siyang testimony portion, no? Na kanyang
ilalathala o i-share yung kanyang karanasan. No? Ano ba yung naging epekto sa kanya? Yung gospel after niyang ma-encounter o ma-receive yung gospel. O, kaya nga meron dyan mga nagtitestimony kung paano siya transform, kung paano siya nabago, kung paano niya nakilala ang Panginoon. Ito po mga stories na ito po ang mga simple stories, example na madaling maintindihan ng mga tao para makarelate doon sa vision and mission na tinatahak ng isang eklesiya. Diba? At marami pong mga stories sa Biblia na ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Yung mga parable, diba? Para lalong malinawan, maintindihan. Kaya nga napakahalaga na meron pong nagko-communicate. May malinaw na nagko-communicate. I remember yung the story ng Nehemiah, 'di ba? Yung si Nehemiah po, siya po yung nag-rebuild ng wall. Na nung pala sa kalagitnaan yung mga tao ay naguguluhan. Sabi niya dito, we learned that halfway through the project, the people got discouraged and wanted to give up. Gusto nang mag-give up yung mga tao. Like many churches, these lost their sense of purpose and as a result became overwhelmed with fatigue, frustration, and fear. But Nehemiah rallied the people back to work by reorganizing the project and recasting the vision. Diba? He reminded them of the importance of their work and reassured them that God would help them fulfill His purpose. Diba? Kasi may mga taong doon sa kalagitnaan, may mga taong mag-a-arise, magko-complain. Diba? Kasi hindi malinaw, hindi nila naunawaan ng maigi. Hindi nila nakita ng maliwanag yung vision and mission. Kaya doon pa lang sa kalagitnaan, nag-o-oppose na sila, nagre-reklamo na sila. Diba? And then sa dumating na yung frustration, over-fatigue, hanggang sa tuluyan ng umalis. So dito po, pinaremind sa atin na yung mga bagay na when we speak about the power of importance ng ginagawa ng isang eklesiya, malinaw dapat itong naintindihan ng mga members. Yun. So number 5, specifics o tiyak. Always give a practical, clear, concrete action step that explain how your church intend to fulfill His purposes. Yun. Kailangan naintindihan po nila. Plans, programs, schedule, events, dedicate, building, and hire staff for its purpose. Remember, nothing becomes dynamic until it becomes specific. Diba? Malinaw. The more specific your church vision is, sabi niya, the more it will grab attention and attract commitment. Kapag naunawaan, kapag ang isang eklesiya ay malusog, yung paglago po, ano yan? Magraragasa yan. Diba? Pag malusog ang isang eklesiya, diba? Yung paglago, pagdami, ay hindi na natin namamalayan, dumadami na pala. Kasi nga, malusog. Diba? It will attract commitment. And the most specific way to communicate the purposes is to apply them personally to each member's life. Hindi lamang tayo nagsasalita, ngunit dapat ito ay nakikita, ina-apply natin. Hindi puro theory. Diba? Hindi puro theory. Dapat merong application. Kaya nga yung mga programa, yung mga pag-aaral, siyempre ini-equip muna yan. May mga equipping class muna. Tinuturuan muna yan, di-disciple muna. And after that, siyempre, kailangan na natin i-apply. Oo. Kasi maaring makalimutan natin. Maaring hindi ka natin ganong mapansin, no? Kasi tumagal. Kaya ang tendency niyan ay hindi natin mamimit yung pinaka purpose niya.
Kaya mahalaga po na after nating maunawaan, na-convince tayo, na-convict tayo, kailangan i-apply na natin. No? Kailangan mag-engage na tayo. Kailangan mag-move forward na tayo. O si tatagal tayo pag hindi tayo nag-move forward. O marami pong mga members na matagal na po sa panambahan, punong-puno na po sila ng mga learnings, di ba? Mga theories, punong-puno na po. Pero ang hindi nila magawa ay yung may apply na rin din nila, no? So, yun po, minsan na napapansin po natin, minsan yung mga bagay na, ano pa ba yung mga humahad lang, bakit hindi nila mai-apply ito? Yun. Equipped naman na sila, marami na din po silang mga inaral, di ba? So, ito na po yung time para i-saturate, no? I-maximize yung full potential natin. Lalo na po pagdating po sa sa evangelism or kaya dun sa paghahayo, no? Sa mga kaluluwa. Yun po yung number 5. Specifics o bagay tiyak. Sabi niya, in communicating the purposes of your church, it is important to personalize them. Show how there is both a privilege and a responsibility connected to each other, no? Kaya nga, dapat naunawaan po ng mga members na it's a privilege and also a responsibility. Meron pong responsibility. Kasi yung iba, masaya lang sa umpisa, no? Habang guon na dun sa responsibility, unti-unti na siyang nanghihina. Dapat maunawaan natin, it is both privilege and a responsibility also. Kasi sabi po ni Paul sa Colossians chapter 3 verse 15, sabi niya, and let the peace that comes from Christ rule in your hearts. For as members of one body, you are called to live in peace and always be thankful. Di ba? Kailangan ina-anticipate natin yung mga mangyayari. Na kapag tayo po ay sumunod sa ating pong Panginoon, di ba? May mga may mga ups and downs. May mga rough roads na dadaanan tayo. Diba? Yun po, I try to personalize the purposes of our church by showing how they are our responsibility to fulfill and how they are our privilege to enjoy. Kaya nga ang paglilingkod natin sa Panginoon, it's a privilege, mga kapatid. Privilege po yan, yung paglilingkod natin sa Panginoon. There are 5 goals for every believers. The purpose of the church can be personalized. Ito naman yung mga responsibilities ng mga believers, yung mga mananampalataya. Meron po tayong responsibility. Diba, mga kapatid? Na dapat natin gawin o gampanin. Number 1 po, God wants me to be a member of His family. The Bible is very clear that following Christ is not just a matter of believing. It also includes belonging. Di ba? Kakibat po yan. Na after mo pong nanampalataya at tumanggap sa Panginoon, may kaakibat po yan na responsibility. Sabi nga niya, not only believe but to belong. The Christian life is not a solo act. Tanda natin. We are not solo performer. We are meant to live in relationship with each other. Kaya nga may fellowship eh. Diba? Sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 19, so now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Diba? Kaya nga may congregation eh. Because you are member of God's family. We are member of God's family. Gusto ng Lord na mapabilang po tayo sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid. Diba? Yun po yung responsibility natin as a believer. Kaya nga wala pong Kristiyano na nagsusulo. Na after tinanggap yung kaligtasan, nagsulo na. Inesulit na yung kanyang buhay. Ayaw nang magpa-reach out. Wala pong ganong Kristiyano. Kasi ang Kristiyano, kapag totoong tinanggap mo ang Panginoong Hesus, no?
Hindi po pwedeng hindi ka makipag-fellowship. Diba? Lagi natin itong hinalimbawa, yung baga. Diba? Yung baga po, kapag nag-iisa po ang baga, o pag marami pong baga, nag-aapoy po yan. Pero once ang isang baga mapalayo dyan, unti-unti po yang namamatay. Kailangan natin ang kapatiran. Yan. God wants me to be a member of His family. Kapatid, iyon po ang gusto ng ating Panginoong Hesus, maging membro tayo ng kanyang pamilya. Kaya nga ang tawag sa atin, family, di ba? Family. Kasi gusto po ng Panginoon na mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Yan po yung number 1. Number 2, God wants me to be a model of His character. No? This is a personalized goal of discipleship. God wants every believers to grow up to become like Christ in character. Kaya nga yung character ay matters yan sa Panginoon. Mahalaga po ang character. Napakahalaga po ang character ng isang tunay na mananampalataya. Gusto ng Diyos na mahubog tayo yung ating karakter. Kaya sabi po ni Paul kay Timothy, don't let anyone think less of you because you are young. Sabi niya, be an example to all believers in what you say, in what you live, in your love, in your faith, in your purity. Diba? Kaya dapat good example po tayo sa ating mga kapatid. Hindi yung natitisod sila sa atin. Mga kapatid, God wants me to be a model of His character. Maging modelo tayo sa kanyang karakter through discipleship. Number 3, God wants me to be a minister of grace. Napaganda po, no? This is the personalized goal of service or ministry. Diba? Minister of grace. God expects us to use the gift o yung shape, yung talents and opportunities He give us to benefit others. Huwag mo susuluhin. Kailangan mong i-share sa kapatid. Kaya sabi po ni Peter, 1 Peter chapter 4 verse 10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them, sabi niya, use them well to serve one another. God intends for every believer to have a ministry. Diba? Kaya kung wala ka pang ministry, wala ka pang light group, wala ka pang cell group, it's time na para makipag-cooperate. Diba? Mag-engage o mag-involve sa ating mga gawain, sa ating pong panambahan, mga kapatid. God wants us to be a minister of His grace. Yan po number 3. Number 4, God wants me to be a messenger of His love. No? Ito po this is the personalized goal of evangelism. Abutin natin yung mga taong ito. As a believers, we are one of the messengers of good news to others. Diba? Kaya sabi po ni Paul sa Acts chapter 20:24, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Diba? Tayo po yung mouthpiece. Tayo po yung exact representation ng Panginoong Hesus para speak, maging messenger ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Telling others the good news about the wonderful grace of God. And panghuli po, God wants me to be a magnifier of His name. Magnifier of His name. Napaganda po. Sabi po ni David, Psalm 34 verse 3, Oh magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Sabi niya, we each have a personal responsibility to worship God. There is an urgency in each person to worship. No? Kaya nga, kapag hindi tayo nag-worship, di ba? Sabi niya, hayaan mo ba yung mga bata magpupuri sa iyo? No. There is an urgency na isang tao na kailangan mag-worship sa Panginoon. If we don't worship God, we will find something else to worship. Whether it's the job, family, money, sports, or even ourselves. Kapag hindi tayo nagpuri sa Panginoon, maaaring maraming nanakaw, no, sa pagpupuri sa ating Diyos, mga kapatid. Kaya bantayan po natin ang ating puso.
God wants me to be a magnifier of His name. Gusto ng Diyos na siya ang inuuna natin. Worship the Lord. Diba? Yun po yung una. Our goal is for every members to be able to explain our purposes to others. Ito po yung goal ng isang eklesiya na ma-explain, ma-communicate ng tama. Diba? Ma-disseminate ng malinaw yung purposes sa mga members. Restate your purposes on a regular basis. Diba? Restate. Be continually fanning the fire of your purposes. You can overcome the tendency of your church to become complacent or discouraged. Di po masama na lagi tayong magpaalaala. Diba? O ma-reinstate para lalo tayong mag-apoy, lalo tayong magsigasig, at lalo tayong magningas sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ayun, marami pong salamat sa bawat isa, sa ating pong 16 viewers na naroon yung kanilang pagsubaybay, no, sa ating pong Daily Vibrant Word. So yun po, marami pong salamat sa bawat sa atin. I do hope meron tayong napulutan ng aral dito po sa ating pong tinatalakay. Purihin ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. At akin pong tinataas sa Panginoon, pinapanalangin. Sino man po ngayon nakakaranas ng mga depression, anxieties, or even sicknesses, akin pong dinudulog sa Panginoon. Lord God, sa pangalan po ni Jesus, sino man po sa amin ngayon nakakaranas ng mga anxieties, depression, even sicknesses, Lord, touch their lives, O Lord God. Puhin niyo po ang kanilang mga puso, ang mga katawan, at ipadaloy ang kagalingan, ipadaloy ang kapayapaan, nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, Lord, sa buong maghapon, make this day fruitful and victorious, Lord God. At inahadlangan po namin anumang nais ng diablo sa buong maghapon na ito, at maging mabunga po kami, O Lord God, sa maghapon. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw na ito. Salamat po sa iyong dakilang salita. Hallelujah. So, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Ito po ang iyong lingkod, kaagapay. Ang iyong pastor nagsasabi na lagi tayong maglingkod sa ating pong Panginoon, even in season or out of season. Maraming pong salamat. Shalom everyone, and to God be all the glory. Bye-bye po.